Okay, good day guys. Jerome again of Lakbay Diwa TV. So vlog lang tayo ulit ngayon, and we'll talk about some tips and tutorials about airing down your rig when going off-roading. Okay, so na-mention ko na before yung reason ko ba tayo mag-air down sa isang video ko, yung beginner tips on off-roaders. So pwede nyo i-check out yung video na yon. Pero for now, we'll go into details yung reason kung ba tayo mag-air down, yung pros and cons, and yung mga rough estimate ng mga pressures, tire pressures kapag sa different terrains sa pupuntahan natin during off-roading. So ngayon pag-uusapan natin bakit importante yung airing down kapag pupunta tayo sa off-road. So na-mention ko na before dun sa isang video ko din, yung recent video ko, yung first modification. So yung pinaka-importante sa off-roading is traction. So kung maganda yung set of tires mo, and then maganda rin yung tama yung air pressure mo for the specific terrain, so malaki yung magiging benefit nun sa off-road performance ng rig nyo. Okay, so yung advantage ng airing down or yung pagbaba ng tire pressure nyo, yung pinakaunang advantage would be kapag binabaan nyo yung air pressure nyo o binabaan nyo yung pressure ng tires nyo, so mag-i-increase yung footprint ng gulong nyo. So ibig sabihin mas lalaki yung apak nya, and then yung grip nya mas gaganda kasi mas malaki yung footprint nya. Tapos kapag gumanda yung grip nya, syempre equal yon sa mas magandang traction during off-road, especially sa mga technical terrains. Tapos yung next advantage din niya, so kapag ina-air down nyo yung gulong nyo, so mas nag-flex yung gilid or yung sidewalls ng tires nyo. So it would give you protection from tire puncture din. So ito yung kasi nagdi-deform yung gulong. Kung makikita nyo pag inapak nyo siya sa mga bato, lalo na yung mga sharp edges na bato, so nagdi-deform yung gulong. Okay, nag-iiba yung hugis niya, sinusundan lang niya yung hugis nung bato. So mas nalilesen yung chance na mapunit o masira yung gulong nyo kapag ganon. And at the same time, gumaganda rin yung grip niya at yung traction niya. Compared kapag nasa matigas na side or stiff yung gulong nyo, so ang mangyayari, dahil dun sa impact nung gulong tsaka nung bato, so may chance na may mapunit dyan o mapuncture. Po, syempre kapag mababa yung pressure nyo, maganda yung traction, maganda yung grip, so lesser yung chance na mag-wheel spin o iikot yung gulong nyo ng unnecessary. So hindi niya rin, in turn, hindi niya nadidamage yung track. So yung mga dadaan na susunod sa convoy nyo, so mas may chance silang makadaan din dahil hindi mo naman nasira yung track. Tapos dahil mas mababa yung tire pressure, so mas maganda yung pag-dampen niya ng vibrations, ng corrugations. So less impact din yon in turn dun sa mga moving parts sa pang-ilalim nyo, sa under chassis nyo. So lesser yung chance na may masira sa pang-ilalim kasi merong nag-absorb ng impact tsaka nung vibrations bago pa umabot dun sa suspension nyo. So yung lesser tire pressure sa off-road nagsisilbi din siya na parang secondary suspension nyo. Okay, so syempre hindi naman laging puro advantages lang ang meron kapag nag-air down tayo, kaya dapat alam din natin yung procedure bilang off-roader. So kung magbababa tayo ng tire pressure, ano ba yung mga pwedeng disadvantage? So yung unang disadvantage na pwedeng mangyari sa inyo kung sobrang baba ng tire pressure nyo, okay, so pwedeng mag-pop yung bead nung gulong nyo, or pwedeng pag tinagaling natin, pwedeng humiwalay yung bead or yung gulong nyo dun sa rim nyo. So problema yun kasi mawawala ng hangin yung gulong nyo, and pwedeng ma-damage yung rim nyo kapag ganun. Tapos syempre kapag mas mababa yung air pressure nyo, so mas mataas yung friction
from the ground tsaka dun sa gulong nyo. So tumataas din yung fuel consumption nyo kapag mas mababa yung air pressure nyo. Tapos syempre kapag mas mababa yung tire pressure nyo, okay, so lalo na kung low profile yung gulong nyo, okay, tsaka yung rim nyo malaki siya, so yung mga usually yung mga 20 inches yan, so may chance na magkaroon ng contact yung terrain, lalo na yung mga sharp rocks, yung mga bato from yung gulong mo hanggang umabot dun sa rim nyo. So may chance na ma-damage yung rim nyo kapag sobrang baba yung tire pressure nyo. Kaya mas recommended yung mga higher profile na gulong at mas maliit na rim kapag off-roading kasi mas maraming rubber, so more protection for your rim. Tapos just remember, kapag mababa yung tire pressure nyo, so hindi kayo pwedeng magpatakbo ng sobrang bilis na parang nasa highway kayo, kasi mas mataas yung friction, so meaning mas mabilis yung heat build up ng gulong nyo, so mas may chance na ma-damage yung gulong nyo kapag masyadong mabilis ang pagpapatakbo nyo kapag mababa yung air pressure nyo. Anyway, kapag nasa trail naman tayo, usually hindi naman tayo maabot ng sobrang bilis. Okay, so ano lang, take note lang para mas maging maingat tayo kapag nagda-drive. A few things to remember kapag nag-air down tayo, kasi variable yan yung tire pressure na yan, hindi naman, walang hard and fast rule dyan. Okay, so depende pa rin yan sa terrain kung ano yung gagamitin yung air pressure, and I'll just give you a rough guide kung ano yung gagamitin yung air pressure, pero kailangan i-consider nyo muna itong mga bagay na to bago nyo ibaba yung tire pressure nyo. Okay, so unang-unang i-consider nyo kung ano yung size ng sasakyan nyo, yung 4x4 nyo. So consider nyo yung weight nya bago nyo ibaba yung tire pressure nyo. Kasi hindi naman lahat ng 4x4 pare-pareho yung weight. Okay, so depende sa size ng sasakyan nyo. At hindi rin naman lahat na magkakamukhang sasakyan ay pare-pareho yung weight, kasi depende rin sa setup nyo at kung ano yung mga pinaglalagay nyo dyan na accessories. So magdidepend doon yung weight ng sasakyan nyo. So just a guide, kapag sobrang bigat ng sasakyan nyo, so mas mangangailangan yun ng mas maraming pressure kumpara dun sa mga mas magagaan na sasakyan. So for heavier vehicles and bigger vehicles, so medyo magdagdag tayo ng konting tire pressure, pero kapag sobrang gaan ng sasakyan nyo, dun tayo pwedeng magbawas ng mas madaming hangin. Syempre, consider nyo rin kung anong gulong yung meron kayo at saka kung ano yung size ng rim nyo para malaman natin kung kano karaming air pressure yung pwedeng tanggalin nyo. Okay, so kapag yung regular na gulong ang gamit nyo, so yun yung mga highway terrain na mga gulong, so yung mga yon medyo mas malambot yung rubber compound nila, mas manipis yung sidewalls nila, so hindi natin pwedeng ibabayin ng sobrang baba kasi may tendency na mapunit yung mga yan. Okay, so compared dun sa mga off-road tire, lalo na yung mga mud tires, mas makakapal yung sidewall niyan, tsaka mas makapal din yung rubber compound nila at mas stiff. So yung mga yon made talaga sila for off-road, kaya mas malaki yung chance na pwede natin silang ibaba to the lowest na PSI na kaya nila. Tapos kung malaki din yung rim nyo, yung mga 20 inches rim na yan, so kahit gaano kalaki yung gulong nyo, usually nagiging low profile sila. Kahit 33 inches yung gulong nyo or 35, okay, low profile pa rin yan. So mas malapit pa rin yung dulo ng gulong nyo dun sa rim nyo. So pag binabaan nyo ng sobra yung tire pressure nyo, pwedeng ma-damage yung rim nyo. As compared dun sa mga maliliit na rims lang tapos malalaki yung gulong, so more rubber, more protection, mas malaki yung chance na mabababa nyo yung tire pressure nila. Okay, so for me, mas gusto ko talaga yung high profile, kaya yung sa akin 15 inches yung rim ko tapos 35 inches yung gulong ko. Tingnan nyo rin kung ano yung rim type or yung rims nyo kung anong type siya, kasi meron yung mga regular lang, so yung mga yon hindi nyo masyadong mabababa yung tire pressure. Pero kung yung hardcore kayo na off-roader, yun yung mga tinatawag natin na naka-beadlocks. So yung mga yon, design sila specifically to lower the air pressure. Kahit mga less than 10 PSI, kaya ng mga yan, hindi matatanggal yung beads nila from the rim. Okay, so yung rule of thumb o yung rule na sinusundan ko, so personal lang to, hindi rin ako eksperto dito. So usually nag-start ako with the increments of 5. Okay, so 5 PSI, pababa ng pababa, depende kung anong terrain yung pinupuntahan ko. Okay, so yung road pressure ko kasi, yung road tire pressure ko nasa 35. So kapag nagsimula ako sa trail, so halimbawa sabihin natin nasa gravel tayo, so ito yung
matigas na terrain pero walang semento or walang asfalto. So yung nilalagay ko doon usually nasa 30 PSI, tapos depende kung lumalambot siya, ibababa ko siya up to 25 PSI. So 5 PSI increments yung ginagawa ko. Kung medyo naging konting technical na yung terrain, so babaan natin ulit siya ng 5 PSI. So halimbawa kung napunta kayo sa sand driving pero medyo hard siya, tapos may mga konting corrugation, so binababa ko siya ng 20 to 25 PSI naman. Kapag nagiging medyo technical na yung terrain, so halimbawa maputik na, mabato, tapos basang-basa yung sand, so may mga river crossing na kailangan yung daanan. So ito na yung time na binababa ko siya to 15 PSI. So 15 to 20 na yung range ko depending on the terrain pa din. Pero yung lowest na nilalagay ko sa akin, so nasa 15 yung pinaka lowest ko kasi hindi naman ako naka-beadlocks. Tapos anything lower than 15, for me, magre-require na yun ng specific wheel type na may beadlocks. So ito na yung mga pang hardcore talaga na off-roading. So kailangan nyo i-consider na mag-ganon kasi kung talagang pupunta kayo sa mga very technical na area, so magre-require talaga ng very low tire pressure doon. And kailangan natin ng mga specific na wheel type para makapunta doon. Okay, so kaya ako tinakal tong topic na to kasi nung beginner ako, hindi ko naman alam yung air down pressure na yan, yung pagbaba ng tire pressure. So yung mga experts dyan, alam ko, okay, alam nyo na to, so sa mga ibang viewers ko. Pero karamihan sa atin hindi general knowledge to, kaya gusto ko siyang itackle para mabigay ko sa inyo yung information na nalaman ko, lalo na kung beginner kayo or hindi pa kayo nag-offroad. So ito yung mga bagay na hindi tinuturo sa atin nung bata tayo, kaya hindi natin sila malalaman kaagad. So kaya ako siya itatakal ngayon para matuto kayo and magkaroon kayo ng konting idea kung paano siya gagawin. Okay, so yung mga tire deflator na usually na meron dyan sa market, yung mga ginagamit ko, so ito yung ayan, yung rapid tire deflator. So ito maganda siya kasi meron siyang gauge. Okay, pero individually nito binababaan yung mga pressures ng bawat gulong nyo. Tapos ako, ito yung ginagamit ko ngayon. So ito yung mga automatic tire deflator. So apat na siya kaagad. So nakaset to 15 PSI. So nilalagay ko lang siya sa lahat ng gulong. Medyo mabagal siya pero cumulatively magiging kasing bilis ng din niya to kasi apat kaagad yung binababaan nito. At saka ito, pag nilagay mo, okay, may magagawa ka pa ng mga ibang mga bagay habang binababaan niya yung tire pressure nyo. Ito kasi kailangan yung bantayan at galawin ng galawin habang nagbababa ng tire pressure. Pero ito, mas effective siya and mas accurate. Okay, so yung gamit ko ngayon na air compressor, yung Thumper ng Kings. So heavy duty air compressor siya, so mabilis yung pag-inflate niya. Okay, so pag malalaki yung gulong nyo, so mga 33 to 35, so I recommend na ganito yung dalhin nyo during the trail. Kasi kapag yung mga maliliit lang na mga inflators ang dadalhin nyo, so abutin kayo ng siyam-siyam kaka-inflate. Baka nga hindi sila umabot, mag-overheat na bago pa nila malagyan ng hangin kung mga ganito kalalaking gulong. So pwede yung mga yun doon sa mga stock na gulong, yung mga highway terrain. Pero kapag malalaking market tires, I suggest bili kayo ng heavy duty na air compressor. Okay guys, so that's it for this episode. So sana may natutunan kayo and hopefully ready na kayo mag-trail so sa susunod. Okay, so if you like the video and my content, don't forget to subscribe. Share nyo sa mga kaibigan nyo, mga barkada nyo mahilig mag 4x4, yung mga may balak pa lang, tsaka yung mga beginners dyan. Okay, so this is Jerome again of Lakbay Diwa TV. So telling you to go out there, go outside and make an adventure. So that's it. Until the next episode, goodbye.